Good evening mga ka-partial at welcome back dito sa ating channel. So, dito na naman ang inyong lingkod, Partial TV. Ako po si Rio Tanillo Maso. At isa po akong accredited competency assessor at TISDA trainer sa electrical installation and maintenance and C2 qualification. Isa rin po akong registered master electrician mga ka-partial. At syempre, nandito tayo ngayon upang magturo about electrical. So mga basic electrical mga ka-partials para doon sa mga gustong matuto about electrical. Para sa inyo tong video na to, sana ay pakinggan nyo, panoorin nyo at tapusin nyo yung panonood ng video na to mga ka-partial. Kasi malaki yung may tutulong nito sa inyo. So disclaimer mga ka-masyar, this video is for education purpose only. No copyright infringement in the making of this video, and also ito po ay base sa aking eksperyensya at kaalaman, sapagkat hindi man tayo nagmamagaling mga ka-partial kasi marami tayong mga professionals, electrical professionals na mas magaling pa. Pero gumawa ako ng YouTube channel para ibahagi yung aking kaalaman at eksperyensya about electrical sa inyo or sa mga kababayan natin na gustong matuto about electrical. So mga ka-partial, yung topic natin ngayon is about line-to-line service connection. So na topic na natin yung multi-ground service connection, yung circuit wiring at saka yung relationship ng voltage, current at resistance. Kung mapapanood nyo yung mga video na aking in-upload, matututo kayo dun mga ka-partial. Ito naman yung ating pang-apat na topic ngayon about electrical. So, the line-to-line service connection. So, at the end of this video mga ka-partial, mayroon kayong tatlong matututunan. Tatlo mga ka-partial, which is, yan yung ginawa ko as the objective for this video. First is to know what is line-to-line service connection. Second is to know how to install line-to-line service connection. And the last one mga ka-partial is to know the importance of line-to-line service connection. So tatlo lamang yung ginawa ko mga ka-partial na as learning objective. Kasi kung mag-aaral tayo, kailangan mayroon tayong tinatawag na learning objective. Para dun, kung ma-reach ba natin yung tatlo na yun or matapik natin. So yun mga ka-partial, sana i-supportahan nyo mga ka-partial yung ating YouTube channel, Partial TV. Please click the notification bell. Subscribe my YouTube channel. Please like my video mga ka-partial. So yan lang po. At please share na rin mga ka-partial para mapanood din ng ating mga kaibigan or mga kapamilya, or mga katrabaho na gustong matuto about electrical. So Bago ako gumawa ng mga video mga ka-partial about electrical tutorials, gumagawa muna ako. Nag-aaral muna ako. Kasi tayo ay nagkakaedad na at nagiging makakalimutin na. So yan mga ka-partial, kasi makakalimutan natin yung mga words natin sasabihin, kasi medyo mahina na yung ating memory. Yan. So ito mga ka-partial, what is line-to-line service connection? Ano nga ba? Pag sinabing line-to-line service connection, alam ba natin kaagad? Siyempre, kailangan muna natin alamin ano nga ba itong line-to-line service connection na tinatawag. So line-to-line service connection mga ka-partial, ito, simulan natin. So it is the type of connection, where the supply voltage carry the same voltage. Like for example, meron tayong 2 wires, line-to-line service connection, 2 wires. So yung voltahe ng dalawang wires na yan ay magkapareho. Halimbawa ito ang 2 wires na ating tinatawag. So sa line-to-line service connection, mayroon tayong tinatawag na line 1 at saka line 2. Unlike the multi-ground service connection, mayroon tayong line at ground. Kasi hindi natin masasabi na isa line. Kasi wala naman siyang voltahe. 0 volts. So, line at ground.
Ito naman mga ka-partial, line 1 at saka line 2. Carry the same voltage. Ano? So, like for example, ito yung line 1 at ito naman yung line 2. Ano? Yung line 1 carry 110 volts, line 2 carry 110 volts also. Ano? So, yan po mga ka-partial. Pagsamahin natin yan, ano? 220 volts. So, sa probinsya mga ka-partial, dito sa amin, yung supply namin dito is multi-ground service. Ano? Yung isang linya ay 220 volts. Yung isang wire naman, ano, carry the voltage of 0 volts, ano, which is the ground. Yung unang di-discuss natin na multi-ground service connection. Pero, dun sa ibang area, ano, mga ka-partial, yung supply nila is line-to-line service. Line-to-line sila. Yung isang linya is 110 volts, yung isa naman is 110 also. No? So, dito tayo sa 110. Dito tayo sa line-to-line service connection. So, that is line-to-line service connection. Now, for example, mga ka-partial, install tayo ng line-to-line service connection. Ano natin i-install to? No? Wala naman siyang ground. Mga ka-partial, kapag line-to-line service connection, separate yung ground, ground wire. For example, ito yung ground, ito yung ground wire, ground. Ito naman ang symbol ng ground. Kaya ako nilagyan ng ganyan para ma-identify natin na itong wire na to is ground. So yan po mga ka-partial, kasi importante yung grounding system. Okay. So kapag nag-connect tayo ng line-to-line service connection, we're just going to consider this. Dito natin nalagay. Like for example, ito yung ating safety switch. Dati safety switch pa, mga ka-partial. Kaya binabalik-balikan natin kasi ito yung basic connection ng electrical wiring. So ito, kasi dito tayo nagmula. So ulitin natin mga ka-partial, ito yung disconnecting mains, mga ka-partial. So, ito yung kanyang handle. Kapag nakaangat yan, mga ka-partial, online yan. Pag nakababa, offline. Ibig sabihin, walang papasok na voltahe. Ito yung cut out. Double cut out. So, mula dito sa supply, punta yan dyan. So, yung kaibahan mga ka-partial, kung mapapanood nyo yung video natin yung upload about the multi-ground service connection, yung kaibahan nila, yung multi-ground, isa lang yung papasok na wire dito. Dito sa ating linya, sa portion na to. Sa ating disconnecting mains, So, sa line to line, dalawa yung wires na papasok. Dyan. Kasi, ito yung ating fuse. So, dalawang wires yung nalaan dyan. Pagdating dito mga ka-partial, like for example, meron tayong full box. So, dito yung ating ilaw. Yan. So, dito yung ating switch. Dito naman yung ating convenience outlet. Dito po yung symbol ng convenience outlet. So, like for example, yan. Tapos, ito yung ating switch.
single switch. So like for example, dyan yan. Yan. So ito mga ka-partial, ano? Ito na yung line-to-line service connection. Ngayon, yung line 1, ano? Ito, line 1. So line 1. Ito naman line 2. So yan po, ito fuse. Ito naman fuse. 15 amperes. 15 amperes. So, ibig sabihin, ito mga ka-partial, yung branch circuit protection natin, bawat isang fuse ay 15 amperes. So, ibig sabihin, all in all, 30 amperes. 30 amperes yung ating circuit protection. Na? Yan. 30 amperes kasi dalawang 15 amperes na mga partial. So, ano naman yung size ng wires na to? So, yun yung magiging ano natin. Ngayon, problema, no? So, pero wag natin problemahin kasi ito ay basic connection, mga ka-partial, no? What I mean is that we're just going to focus the line-to-line service connection. The connection also, the connection, line-to-line service. So, dito na siya na mga ka-partial, tapos lalagyan natin to ng connection. No? So, itong single switch, so, syempre, kahit magkabaliktad yan mga ka-partial, kahit magkabaliktad, may voltahe pa rin yan. Kasi, bawat isang wire, bawat isang linya, mayroong 110 volts. Kahit saan mo yan ilagay, mayroong voltahe yan mga ka-partial. Huwag mo lang pagsasamahin yung dalawang linya na walang load. Kasi mag-short circuit yan. So, like for example, ito. Diretso na yan mga ka-partial. Yan, na. Ito, supply na. So, kahit magkabaliktad ito, line 2, line 1, line 1, line 2, baliktad sila sa pag-connect dyan, okay pa rin yan mga ka-partial, ano? Kasi, yan, makikita nyo, pareho silang may voltahe. Unlike the multi-ground service connection, kailangan yung linya natin, ano, yung wire na mayroong voltahe, dapat dito may lalagay sa area na to. Dito dapat, ano? Kasi kapag nagkaroon ng troubleshooting dito, walang voltahe na papasok kasi nandito yung voltahe, naka-off, ano? Hindi dadaan yung voltahe dyan. Ito naman ground. Pero sa line-to-line service connection, pareho ito may voltahe. Ibig sabihin, kahit dito, kahit naka-off ito, may voltahe pa rin dito kasi 110 volts yung pataas dito. 110 volts din yung bababa dito. So yan mga partial, ano? So ngayon, paano natin ito lalagyan ng supply? So, ito yung gamitin natin. I-jump lang natin yan dyan. Dito. So, dyan mga ka-partial, ano? Ibig sabihin, may supply na to. So, mga ka-partial, yung tanong natin, ano, sa ating sarili, paano kung nagkaroon ng problema yung isa man dito? Ano? Paano kung nagkaroon ng problema yung convenience outlet? Ano ang mangyayari? Diyan, sa connection na yan. Mawawalan ba ng supply lahat? O isa lang yung mawawalan at magkakaroon pa rin yung isa? So, sa mga ganyan mga ka-partial, yung sagot natin dyan ay kapag nagka-problema yung isa man dyan, ano, sa circuit na yan, dalawang circuit kasi ito dito, ano, dito, kasi mayroon tayong lighting circuit, convenience outlet circuit, ano. Pero pagdating sa taas, isa lang kasi line-to-line service sila. Ibig sabihin, kapag nagkaroon ng problema yung isa man dito sa ating protection, no, circuit protection, so mawawalan ng supply yung lahat ng circuit kasi mapuputol yung isang linya dito. So, wala lang dadaan na linya, although yung isa mayroon pa. So, yun po mga ka-partial, yun yung disadvantage ng line-to-line service connection kapag ganito yung ating ginagamit. So, ayan po mga ka-partial. At siyempre,
makita natin yung wires natin gagamitin dito mga partial. Yung wires natin gagamitin kasi 30 amperes naman yung protection natin kasi 15 at saka 15 So, pwede tayo gumamit dito ng 5.5 square millimeter na wire, THHN/THWN, copper conductor or PW, pwede mga partial as long as yun lang sa mga 60°C yung area. Kapag mataas na yung temperatura, siyempre, taasan din natin yung rating ng ating insulation sa wires. So, or number 10 AWG. So, yan po mga partial kasi 30 amperes dito. So, dito naman ka-partial, sa area na to, siyempre, based on the standard about the lighting circuit, gagamit tayo dito ng 2.0 square millimeter or number 14 AWG. So, yan po mga ka-partial, kasi dito at saka dito sa portion na to, yan talaga yung gagamitin natin. 2.0 mga ka-partial. 2.0 pa rin. Or number 14. Kasi dalawa naman yung term natin ginagamit, or standard, English at saka metric. So, 2.0 under the International System of Units, metric standard. At dito naman, so American standard, American wire gauge. Kaya, nalilito yung iba, sabing, anong size ng wires dito? 2.0. 2.0? Alam ko, number 14 to. Ariyo lang yun, mga partial, pero dapat ilagay din natin yung unit. Kung 2.0, sabihin natin 2.0 square millimeter. Yan, area yan. Or sabihin natin number 14 AWG, American Wire Gauge. Kasi meron din tayong number 14 or 14 square millimeter, which is yung equivalent niya sa American Wire Gauge is number 6. Yan. So dito tayo mga partial, 3.5 yung gagamitin natin dito based on the standard about the convenience outlet. So 3.5. Or number 12 AWG. So ayan po mga ka-partial, based on my experience and my knowledge, my observation about this. So yan po yung mga kailangan natin kapag nag-install tayo nito kasi line-to-line service connection tayo. So saan naman yung ground yan mga ka-partial? So kailangan lagyan din natin ng grounding yan. Yung grounding nito mga ka-partial ay dadaan dito sa switch. So, kailangan ito mga ka-partial is naka-grounding. Like for example, itong box, dapat naka-grounding. So, ito rin, itong outlet, dapat naka-grounding. So, yan po mga ka-partial kasi once na yung isang linya dito, bakit kailangan naka-grounding sila? Bakit kailangan naka-grounding? Ito dapat naka-grounding ng mga ka-partial. So, bakit kailangan sila naka-grounding? Para to protect us against live, against live or para hindi tayo ma-ground. Kasi, and also to protect our circuit and equipment. Kasi kung hindi yan naka-grounding mga ka-partial, itong line na to, didikit yan sa metal. Like for example, metal box. Itong line na to natanggal, dumikit sa metal. Hindi mag-react yung ating trans circuit protection. Hindi siya naka-grounding. Pero kung naka-grounding yan, mag-short circuit yan. Isa man dyan ay makakat yung supply. So pag hawak mo, hindi ka na mga-ground. Kasi nakat na yung supply, wala na dyan. Wala nang live na wala nang supply voltage yung wire kasi yung isang wire na ito, for example dito siya, ito dumikit dito sa box, tapos yung box naka-grounding, yung
protection nito makakat, like for example, puputok yung protection nito. So, wala nang papasok na voltahe dito. So, ikaw, pag nahawakan mo, hindi ka makakuryente. Kasi, wala nang voltahe na pumasok sa kanya. So, yan po yung purpose ng grounding. At syempre, against equipment and our protection. So, mga kapartial, ano pa ba yung ibang purpose? Bakit natin nilalagyan ng grounding? So, yung purpose dyan is to protect us against electrocution. Kasi electrocution or electric shock. Kasi kapag nawagan natin yung mga enclosure, mga enclosure na may grounded. So, kapag naka-grounding yan, yung current, yung current niyan mga kapartial, pupunta yan sa lower resistance. Because our body is high resistance compared to the ground. When there is an existing current, the current tend to flow to the lower resistance. That protects us against grounding. So yun mga kapartial. Kasi hanapin niya yung lower resistance, which is yung ground natin, lower resistance yun compared sa ating katawan. So, yun po yung dahilan bakit kailangan talaga mayroon tayong tinatawag na grounding conductor, grounding electrode. So, yun, para discharge niya yung existing current na dapat mapunta sa atin, dun mapupunta. Kasi kung wala yun, sa atin mapupunta, yun yung dahilan. Bakit ka nakuryente? Sana may natutunan kayo mga kaparsyal, So, the importance also, yun po, yun po yung ating line-to-line service connection. And what is the importance about installing line-to-line service connection? What is the importance? Partial. Kasi, mababa yung voltahe ng bawat linya. So yan mga kaparsyal, mahawakan mo yan, mababa yung voltahe. At siyempre, kapag mayroon kang equipment galing sa ibang bansa, mga kaparsyal, like for example, doon kasi yung voltahe is 110 volts. So, kung may equipment ka galing doon, pagdating dito sa atin, hindi ka nabibili ng transformer para i-step down yung voltahe. Kukuha ka na lang ng isang linya nito, tapos yung sa grounding, so ito kasi naka-grounding, for example, nagtag ka, lagyan mo ng another circuit protection. So, ito yung grounding natin. Kukuha tayo. Itong ground, galing to sa taas. Mga kaparsyal. Parang ganyan. Ganyan yan, So, yung ground na ito, mga kaparsyal, galing to sa taas. Galing to sa ating service equipment. Kasi, before yan, paglabas niyan, galing metro, dadaan yan sa ating tinatawag na service equipment. Service equipment, bago yan pumunta sa ating area dito. So, ito, dadaan pa to sa service equipment, which is nandun yung grounding natin. So, ngayon, kung tingnan nyo mga kaparsyal, kung kukuha tayo ng, kung mayroon, halimbawa mayroon tayong television dito. Television. Mayroon siyang supply wire. Yung supply nitong television galing sa ibang bansa ng mga kaparsyal, 110 volts AC. Alternating current voltage, kasi kung DC yan, hindi yan pwede dyan. So, alternating current voltage, susuplayan natin to. Hindi ka nabibili ng transformer. Kasi yung isang wire mo is 110 volts. What you are going to do is yan, kumuha ka na lang ng linya dyan.
Tapos, lagay ka dito ng breaker, ano? Lagay ka ng breaker dyan. So, lagay ka dito ng saksakan mga ka-partial. So, yan. So, ito, dito na yan dadaan. Nasaksak mo na yan dyan. So, makikita niyo mga ka-partial. So, ito yung magiging protection dito. Ano? Pero, kumuha ka lang dito. Ito yung sub-protection natin. So, ito yung main protection natin para dito. So, yung voltahe dito, 110 volts. Kasi dito ka lang kumuha. Pinartneran lang natin ng grounding. So, yun po mga ka-partial, yung advantage. Ano? Yun po mga ka-partial, yung ano? Importance ng line-to-line service connection at siyempre mababa yung voltahe ng bawat linya. So, I hope mga ka-partial na mayroon kayong natutunan about dito sa ating discussion about line-to-line service connection. Ito po ay based sa aking kaalaman, karanasan as an electrician mga ka-partial. So, mga ka-partial, I am an electrician like the others. Nag-aral din tayo ng step-by-step process mga ka-partial kasi hindi basta-basta maging electrician na hindi natin pinag-aaralan mga ka-partial. Kung manood ka lang dito, hindi mo i-apply, hindi mo pag-aralan ng malalim. So, it's useless mga ka-partial, ano? Mas magiging useless din mga ka-partial kung hindi ka magsusubscribe. So, panoorin nyo yung video na aking in-upload mga ka-partial. So, panoorin nyo hanggang dulo. Tapos, sundan nyo. Kung mayroon kayong mga tanong, may comment kayo, pwede kayong mag-comment. So, may tanong kayo, magtanong kayo mga ka-partial. Sasagutin natin based doon sa ating kaalaman at karanasan, eksperyensya. No? So, sa abot lang ng ating mga kaya. Kung hindi natin masagot, so, i-refer natin sa iba. Yan mga ka-partial, ano? Thanks for watching. Thanks for watching mga ka-partial. So, ulitin natin, please support my channel mga ka-partial at please share this video. Please subscribe my YouTube channel and click the notification bell to get more updates. Thanks for support mga ka-partial.